Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong August 12, 2023. Inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ang Local Disaster Reduction and Management Trust Fund Investment Program o LDRRMF-TFIP na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 10 milyong piso sa ginanap na committee hearing noong August 1. Ang LDRRM-TFIP ay nakalaan sa mga programa at proyekto na magpapaigting sa kahandaan ng lungsod kung sakaling dumating ang panahon ng sakuna at kalamidad. Ayon kay CDRRM Officer Rodrigo de la Roca, ang nabanggit na trust fund ay hinati sa dalawang sektor. Ito ay ang Preparedness Program at Prevention Mitigation Program. Nakapaloob sa Preparedness Program ang Capacity Building Seminar kung saan binibigyang diin ang mga monitoring, disaster management training at capacity building ng mga barangay officials sa lungsod. Kasama din sa preparedness program ang risk financing stockpile kung saan bibigyang prioridad ang mga food and non-food items na maaaring ipamahagi sa oras ng kalamidad. Sa prevention mitigation program naman, mga programang may kinalaman sa disaster risk reduction and climate change adaptation at infrastructure resilience ang popondohan ng LDRRM-TFIP. Ilan dito ay ang waste disposal, construction, repair and upgrading of flood control systems, dikes, seawall, retaining walls at iba pang critical infrastructure sa lungsod, partikular ang mga barangay na malapit sa mga baybayin. Inilunsad sa Batangas City noong July 29 ang isang equality desk na naglalayong itaguyod ang isang inklusibong komunidad na mga ngalaga sa kapakanan at karapatan ng mga pangunahing populasyon na apektado ng HIV. Ang Equality Desk ay proyekto ng Wagayway Equality Company Incorporated sa pagkikipagtulungan sa pamahalang lungsod ay bahagi ng patuloy na pagkikipaglaban sa HIV/AIDS at diskriminasyon na nararanasan ng mga infected nito. Bukod sa mga HIV positive, magsisilbi rin itong referral services at support desk para sa mga iba't ibang komunidad kagaya ng LGBTQ. Sa pamamagitan ng Equality Desk, may giit sa nasabing komunidad ang kanilang karapatang pantao at magkaroon ng mabilis na access sa mga serbisyong pangkalusugan. Ito ay nabuo mula sa collective idea ng mga co-creators na sina Mayor Beverly D. Macuja, Bukal Claudette Ambida, Councilor Oliver Makatangay, City Health Officer Dr. Rose Baryon, CHO Medical Officer 4, Dr. Ria Aguda, at Barangay Santa Clara, SK Chairperson Jordan Magtibay. Kinikilala sila ng Wagayway Equality Company bilang mga pangunahing tagapagsulong ng mga programa para sa pagkakapantay-pantay ng lahat sa lipunan. Mula sa ulat ni Marie Villena Luwalhati, ako si Alvin Remo, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Nakakuha ng 3-peat championship ang Blades Percussion ng Batangas City nang manalo sa tatlong magkakasunod na taon sa Philippine Drum and Lyre Associates Incorporated National Hybrid Competition 2023 sa Antipolo City noong July 23. Narito ang report. Hi guys! I'm Malena! Nagwagi ang grupo sa nasabing kompetisyon noong 2019 at nasundan sa muling pagsasagawa nito matapos ang pandemya noong 2022. Ang Blades Percussion Batangas City na isang marching band ay binuo sa administrasyon ni dating Mayor Eduardo D. Macuja noong 2011 sa layuning mabigyan ng oportunidad ang mga kabataan na mapaunlad at maipamalas ang kanilang talento sa musika at sining. Sa kasalukuyan ito ay may 70 miyembro na kabataan mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Ang banda ay nasa ilalim ng pagsasanay ni Christopher Ramos. Nag-courtesy call ang grupo kay Mayor Beverly D. Macuja noong July 25 upang ipresenta ang nakamit na karangalan at personal na magpasalamat sa patuloy na suporta nito. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Dumagsa ang mga job seekers sa isinagawang job fair ng pamahalaang lungsod sa Batangas City Sports Coliseum noong August 5. Ito ay tinaguriang handog ni Mayor Beverly Trabaho para sa mga Batanggenyo na pinangasiwaan ng mga kawani ng Public Employment and Service Office o PESO.
May 20 local companies at ilang international companies ang lumahok dito. Nakiisa din sa nabanggit na gawain ng Department of Labor and Employment o DOLE ng lalawigan upang masiguro na lehitimo ang mga kumpanyang kalahok dito. Ayon kay Labor and Employment Officer April Magbantay ng DOLE Batangas, mahalaga na swak sa interes at lokasyon ng aplikante ang kanyang nais na applyan upang mas lumago ito sa kumpanyang kanyang papasukan. Ang nasabing gawain ay ang ika-4 na job fair na ng Peso Batangas City ngayong taon. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang palaala. Pinuri at pinasalamatan ni Mayor Beverly Di Macuja ang dedikasyon at serbisyo ng mga opisyal at guro ng Batangas City Schools Division Office o SDO sa idinaos na Division Teachers Congress sa Batangas City Sports Coliseum noong August 2. Narito ang report. Hinangaan ni Mayor Di Macuja hindi lamang ang pagtuturo ng mga guro, gayon din ang paggabay ng mga ito sa mga mag-aaral, pagsishift ng mind at character ng mga ito at ang pagtuturo ng values, partikular ang disiplina. Binigyan din niya na hindi lamang ang mataas na marka ang mahalaga, mas importante aniya na maging mabuting tao at mabait sa kapwa ang mga mag-aaral. Hiniling ni Mayor na ipagpatuloy ng mga guro ang pagiging pangalawang ina sa mga estudyante at masabaan pa ang pasensya, bigyan ng extra care at love ang mga anak ng solo parent, OFW at hiwalay ang magulang. Hiningi rin niya ang tulong ng mga ito upang matugunan ang tumataas na bilang ng teenage pregnancy, teenage suicide at kaso ng HIV sa mga nasa edad 15 hanggang 17 taong gulang. Pinayuhan din ni Mayor ang mga guro na sa kabila ng pagiging abala ng mga ito sa kanilang tungkulin, ay pangalagaan din ang kanilang mga sarili at pamilya. Balansihin din aniya ang pagiging magaling at mapagkalingang guro, nanay at asawa, at hanggat maaari huwag nang mag-uwi ng trabaho at problema sa bahay. Dumalo sa Teachers Congress ang may 2,500 mga guro ng Batangas City SDO. Ipinabatid dito ni Schools Division Superintendent Dr. Hermogenes Panganiban ang kanyang mga plano at programa para sa susunod na 3 taon.
Tema ng pagtitipon ang Reinventing ALAE Towards Successful DepEd Matatag Journey. Kasama si Brian Casado, ito si Marie Villena Luwalhati, nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Bilang paggunita sa 45th Disability Prevention and Rehabilitation Week ngayong taon, nagsagawa ang City Social Welfare and Development Office ng Basic Sign Language Training for Service Providers noong July 31. Ito ay may temang aksesibilidad at karapatan ng mga taong may kapansanan, daan tungo sa sustainableng kinabukasan na walang maiiwan. Ang nasabing pagsasanay ay alinsunod sa RA 11106 on Act declaring the Filipino Sign Language of the Filipino Deaf and the official sign language of the government in all transactions involving the deaf. Mandato ng naturang batas na ang FSL ang gagamitin sa transaksyon ng mga hearing impaired sa mga paaralan, broadcast media at workplaces, hangad ng nabanggit na gawain na lubos na matugunan ang kanilang mga pangangailangan at akmang serbisyo ang maipagkalob sa mga ito. Tinalakay ni District SPED Supervisor Dr. Rosalina Panganiban ang Introduction to Basic Filipino Sign Language na ginagamit ng mga Filipino deaf, habang itinuturo naman ni SPED teacher at trainer Rose Ann Magadia ang Basic Sign Language, partikular sa personal information and questions, days of the week at months of the year. Binigyan diin ni DepEd SPED Teacher Coordinator Mavic Arguelles sa pamamagitan ng isinagawang training, mabubuwag na ang mga hadlang o barriers sa pakikipagkomunikasyon at magkakaroon ng maayos na proseso ng paglilipat ng impormasyon. Katuwang ng CSWDO sa gawaing nabanggit, ang DepEd Batangas City at ang Persons with Disability Affairs Office OPIDAO. Mula sa ulat ni Lisa de los Reyes, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. Nagpakita ng iba't ibang talento ang mga persons with disabilities o PWDs sa lungsod sa isinagawang Festival of Talents and Performance sa SM City, Batangas noong August 1. Ayon kay PWD President Wilson Barte, ang Festival of Talents and Performances ay isang magandang pagkakataon para maipakita ng mga deaf and mute students ng iba't ibang SPED schools ang kanilang angking galing at talento. Kabilang sa mga talentong ipinamalas ng mga participants ay ang pagkanta, pagsayaw, storytelling through braille reading, storytelling through sign language interpretation, story reading at drawing. Mga mag-aaral din ang nag-identify ng iba't ibang bansa sa pamamagitan ng bandila, nag-recite ng periodic table of elements at ilan ay nag-paint at nag-drawing. Tampok din ang TikTok dance number ng mga miyembro ng Deaf Community Group. Ang Festival of Talents and Performance ay bahagi ng paggunita sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Mula sa ulat ni Lisa de los Reyes, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.